Hello, hello, hello mga mare. Another day, another video na naman. Ayan mga mare, it's been a while and how are you mga mare ko? Ayan, for today's vlog mga mare, syempre another cooking video na naman tayo. And ayan, magluluto tayo ngayon mga mare ng bopies. Ayan mga mare, at sa isang malaking pan, naglagay na po tayo dyan ng exact amount of oil lamang po. Ayan. Hintayin lamang po natin mga mare na uminit po yung ating oil. Tsaka po natin ilalagay yung ating luya. Antayin lamang natin mga mare na lumabas yung aroma ng ating luya. Tsaka po natin ilagay o isaute yung ating sibuyas at bawang. Halo-haloin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay hindi naman po masunog yung ating luya. After that, mga mare, ay pwede na natin nilagay o isaute yung ating sibuyas. Ayan, mga mare, at dalawang sibuyas po yung ating inilagay, ano. At, ayan, mga mare, antayin lamang po natin na maging transparent po yung kanyang texture. Tsaka po natin isunod yung ating bawang. Ayan. Halo-haloin lamang natin ito, mga mare, para sa ganun ay hindi po masunog yung ating sibuyas at yung ating luya. Sa puntong ito, mga mare, okay na po yan. Kaya naman po ilalagay na po natin yung ating bawang. Antayin lamang po natin mga mare na magkaroon sila ng toasted texture at saka lumabas yung aroma ng ating mga inilagay na luya, sibuyas at bawang. At ngayon naman mga mare, ayan, medyo lumabas-labas na po yung aroma ng ating mga inilagay, ano. At saka naman natin dito ilalagay mga mare yung laman loob ng ating baka. Ayan, laman loob po yan ng beef mga mare yung ating inilagay, ano, yung baga po ng beef. At hindi ko po yan ipinagiling na or itinadtad na mano-mano mga mare. Grind ko na lang po yan sa ating meat grinder. Kaya naman kung inyong titignan mga mare ay medyo naging pino po ito at papalapit na po siya sa pinong-pino. Pero okay lang yan mga mare dahil sa lasa naman po tayo magkakatalo. Ayan. Halo-haloyin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay maluto po lahat ng sides ng ating nilagay na ingredients. Ayan. Halo-haloyin lamang natin ito mga mare. At kung yung titignan mga mare, parang ang dami po nung ating iniluluto. Ano? Pero huwag kayong mag-alala mga mare dahil yung ating kawali ay super cute lang po at super liit lang po. Kaya parang ang dami po nating niluluto. Ayan. Halo-haloin lamang natin yan mga mare para sa ganun ay maluto po siya ng maayos. Sa puntong ito mga mare ay pwede na po tayo maglagay ng ating soy sauce. Ayan. Maglalagay lamang po tayo mga mare ng eksaktong amount ng ating soy sauce. Pagkalagay po natin yan mga mare, maglalagay rin po tayo ng ating ground black pepper. Tsaka natin ito halu-haluin para sa ganun ay kumalat po yung ating inilagay na ground black pepper at tsaka soy sauce. Maglalagay na rin po pala tayo dito mga mare ng powdered seasoning. Ayan. At saka natin ito halo-haloin mga mare para sa ganun ay kumalat po yung lasa ng ating powdered seasoning na inilagay. Ano. Mga mare, pagpasensyahan nyo na po pala kung maingay po yung background natin ngayon sapagkat tanghali ko po ito inedit kaya naman sobrang ingay po talaga. Ayan. Pagkatapos nga po niyan mga mare ay tsaka naman tayo maglalagay ng ating
aswete. Ayan, para dagdag kulay po nung ating bopis na lulutuin. Ayan mga mare, at tinunaw ko lang po yung aswete seed sa ating mainit na tubig. Tsaka po natin ito inilagay sa ating niluluto para sa ganun po mga mare ay magkaroon po ito ng kulay na mas kaaya-aya sa mata po. Kung inyo po itong ibebenta ay mas kaaya-aya po to sa mata ng mga mamimili dahil sa kanyang kulay mga mare. Halo-haloin lamang po natin ito mga mare para sa ganun ay lahat ng ating meat ay makoat po ng ating atsuete na inilagay. Ayan mga mare, kung inyo pong makikita ay naglabas po ng sariling water yung ating beef. Ayan. Kaya naman po mga mare, antayin lamang po natin ito na mag-simmer pa para sa ganun ay mas ma-absorb po ng ating beef yung mga lasa ng ating nilagay ng mga ingredients kanina mga mare. Halo-haloin lamang po natin yan mga mare para sa ganun po ay hindi po siya masunog sa ilalim. Ayan mga mare, so while waiting na mag-simmer pa po yung ating beef, ay tatanungin ko muna kayo mga mare kung taga saan nga ba kayo at kung anong lugar po kayo naroroon. Ayan, i-comment nyo po sa ating comment section para sa ganun po ay malaman ko po kung hanggang saang lugar po nakarating yung ating cooking video ngayong araw na to. Ayan, kaya naman habang inaantay natin to mga mare, magkamustahan na rin po muna tayo. I hope po na okay lang po kayong lahat dahil maulan po ngayon. Lately, maulan po at may mga bagyo po na dumarating po sa ating bansa. Kaya naman, I hope ang isa't isa sa inyo ay okay at malayo po sa kapahamakan and of course, sa sakit na rin po. Ugaliin po natin mga mare na gumamit po ng payong or magdala ng payong whenever po saan tayo magpunta dahil tag-ulan na po talaga at hindi po natin alam yung panahon dahil mayat maya umuulan, mayat maya ay umaaraw po. Kaya naman, mas better na po na lagi tayong ready na may dalang payong. Ayan. And of course mga mare, mag-take din po tayo ng vitamin C para sa ganun po ay lagi pong malakas yung ating katawan para kahit anong weather pa po yan ay kayang-kaya po natin na harapin mga mare dahil usong-uso po ngayon mga mare ang sakit lalong-lalo na po ang lagnat, ubo at sipon. Ayan, kaya naman po ugalin po natin mag-take ng vitamins or uminom po ng water araw-araw mga mare. Stay hydrated po tayo. At ayan nga mga mare, nag-simmer na po yung ating niluluto. Kung inyong mapapansin po, kakaunti na lang po yung kanyang tubig. Ayan. Sa puntong ito mga mare ay malambot-lambot na po yan. To be honest po, malambot na po yan kasi pinakuluan naman po natin yan bago natin ito isinalang dito. Pero para mas maging masarap pa po ito ay maglalagay po tayo dito mga mare ng ating chili at ng ating sili. Ayan po mga mare, may chili powder po tayo dyan or chili flakes. Naglagay rin po ako dyan ng siling labuyo mga mare para sa ganun ay magkakaroon ng dagdag kick yung lasa ng ating bopis na niluluto para sa ganun ay mas ganahan tayong kumain mga mare dahil alam niyo naman po kapag maanghang po yung mga pagkain na nakakain natin ay mas ginaganahan po tayong kumain o di naman po kaya ay napapa-extra rice po tayo mga mare.
Sa puntong ito mga mare, maglalagay po tayo ng vinegar para sa ganun ay balance po yung lasa ng ating nilulutong bopis. Ayan. Nakadepende na po yan sa inyo mga mare kung gaano po karami ang inyong ilalagay. Pero para sa akin po, 3 kutsara lamang po yung aking nilagay para sa ganun lang po ay mabalance lamang po yung lasa ng ating nilulutong bopis mga mare. Ayan, uulitin ko po mga mare, pagpasensyahan nyo na po yung background natin kung sobrang ingay po or kung may mga naririnig po kayo na kaluskos or di naman po kaya yung tunog ng mga bakal dahil may mga gumagawa po sa ating kapitbahay. Nagpapayos po sila ng bahay mga mare, kaya naman po maingay po talaga. Pero ayan mga mare, hinalo-halo na po natin yung ating nilulutong bopis para sa ganun ay kumalat po yung lasa ng ating vinegar na inilagay kanina. Kung inyong mapapansin mga mare kanina, sobrang dami po niyang sabaw pero ngayon po, ayan, kakaunti na lamang. Ngayon naman mga mare, lalagay na natin yung ating radish at yung ating carrots na hiniwa na po pa strips. Ayan mga mare, nakadepende na rin po yan sa inyo kung gaano po kadami yung ilalagay ninyong labanos at of course yung inyong carrots mga mare. Pero para sa akin po ay sakto lamang po yung ilalagay natin para sa ganun ay hindi po ma-overpower nung ating labanos at carrots yung meat ng ating beef na inilagay. Yung baga po ng beef na ating inilagay. Ayan. Para sa ganun ay may matitikman or may malalasahan pa rin po sila na beef. Ayan. Kasi may iba po mga mare na mas madami po yung gulay inilalagay kaysa po sa meat na inilalagay nila sa kanilang nilulutong bopis. Kaya naman po ang nangyayari mga mare ay na-overpower po nung gulay na inilalagay yung meat. Kaya minsan po ay mas madami pa pong nakakain na meat kaysa po sa nakakain na mga gulay kaysa po dun sa meat na nakakain nung iba. At ayan nga po mga mare, tapos na naman po tayo sa ating pagluluto. At ayan, kung inyong titignan mga mare, itsura pa lang ay talagang nakakatakam na po yung ating nilulutong bopis. Kaya ano pang inaantay nyo mga mare? Kung may budget naman po kayo, itry nyo po ito sa inyong tahanan at sa inyong pamilya para sa ganun ay malasahan naman po nila at matikman yung bopis na inyong ipinagmamalaki. Ayan, kung inyo pong lulutuin ito mga mare, pwede nyo pong tularan yung way natin ng pagluluto. Ayan, kaya hanggang dito na lamang mga mare. Hanggang sa muli. Paalam!